Yung pong sinasabi nung una po na may dalawa po na mga identified po, sinasabi nga po doon ay possibly or associated sila or affiliated sila sa isang local terrorist group. However, they're still validating that information, but as per information provided to us this weekend nga po, ito pong persons of interest nila na I understand is already parang sent ay surrender feelers po. Patuloy ang lookout operation ng Philippine National Police, katulong ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa nangyaring pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman noong October 17. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon na silang lead sa persons of interest na maaari makapagbigay ng impormasyon sa insidente. Meron na po tayo, sir, persons of interest po doon at nakikipagtulungan po ang ating Armed Forces of the Philippines at yun po yung magandang lead po doon na meron na po tayong persons of interest that would somehow give some information doon po sa sinasabi po na pagkidnap. At sa ngayon po ay we're still conducting lookout operation. Meron na po mga coastal operation po yung PNP and joint PNP and AFP to locate the possible whereabouts spot. Gayunman, sinabi ni General Fajardo na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring hinihinging ransom money ang mga suspect at wala pa ring proof of life ng biktima. Ngunit umaasa ang PNP na ligtas pa rin hanggang sa kasalukuyan ang biktima. Yun po yung ating panalangin po at yun po yung ating hope, syempre para na rin po sa kanyang pamilya. But as of this weekend po, we were informed by the authorities investigating the case na they are pursuing good lead now because they already identify one particular person who could give more information that could lead to the possible location po at least whereabouts po nitong si kidnap victim po. Kinumpirma rin ni Police Brigadier General Fajardo na isa sa mga persons of interest ang nagpahayag ng pagsuko sa mga otoridad matapos na magpadala ng surrender feeler. That is a good development on this case and hopefully in the coming days, if not today po, ay magkaroon po ng development. As to the identity of these POIs po, ipagpaumanhin niyo muna ma'am, hindi ko muna po ibigay kung ano po yung relationship po niya dito sa kidnap victim o yung iba pa pong mga tao within the community po. So we are hoping po na magkaroon po ng resolution itong kaso po na ito. Kaugnay nito, tumaas na rin sa kalahating milyong piso o 500,000 pesos ang reward money sa sino ba makapagtuturo sa kinaroroonan ng biktima. Kabilang sa reward money ang 100,000 piso na alok sa lokal na pamahalaan ng Sibuco sa makapagtuturo kay Eastman. 50,000 piso sa makapagtuturo sa bangkang ginamit sa pagtakas. Nagdagdag ng 350,000 pesos ang Office of the 3rd District Representative ng Zamboanga del Norte sa 150,000 pesos na unang inalok ng lokal na pamahalaan ng Sibuco. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.